Hello, hello, Capricorn Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for September 2026. Nako, bagong buwan. Ano po naghihintay para sa inyo? Alamin natin. But first, mga mahal kong Capricorn, ihanda mo na ay yung isang tanong ha. Kung meron kang one big question, sa dulo po atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale your cards for the month. You have, ooh, beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Capricorn, thank you sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading for you. No? So please, please, please do not skip your ads. At the bottom, the full card. Time na to take a risk. Ito yung buwan, Capricorn, na talagang susubukan mo nang gawin yung isang bagay dahil alam mong kaya mo na. Dati, talagang iwas na iwas ka. Sabi mo, ayoko niyan, ayoko pang gawin, hindi pa ako sure, hindi pa ako handa. Pero ramdam ko dito na merong tutulak sa'yo para gawin na yan. Na parang you are no left with choice. No? You are left with no choice, ika nga, para subukan to. Kasi hinihiling na ng pagkakataon na tulayan na natin, simulan na natin, gawin na natin. At parang sabi mo, oo nga no, sige, sugal na ako, tulay na ako, gawin ko na. So, merong kang lakas ang loob ngayon na ipaglaban yung isang bagay. Kahit pa anong sabihin ng ibang tao. Kaya nga siya the fool eh. Kasi iniisip ng iba, uy, para kang fool dyan. Para kang engot dyan, ba't mo gagawin yan? Ikaw naman, ramdam mo eh na kaya ko na eh. Gagawin ko na eh. Susubukan ko na eh. So, good luck and congrats with this new endeavor or new experience or new journey. Talagang magdadala ng meaning sa buhay mo this month. Congrats po. In the area of your core energy, ikaw to, no? Buong energy mo to for the month. You have the Six of Wands. Winning, winning, winning. Okay? Sabi dito, if you set your mind to it, it will be yours. Okay? Kaya sa dinami-dami ng mga tao sa paligid mo, ikaw ang makakakuha. Ikaw ang matatanggap. Ikaw ang makakapasa. Ikaw ang bukod tangi na talaga namang mapagbibigyan nito. No? At siguro maraming taong inggit sa'yo sa paligid, maraming insecure, maraming mga, alam mo yon, mga taong hindi kayang matuwa sa napapala mo, hayaan mo sila. Let them talk. Ang importante dito, Capricorn, you are winning. Iyong-iyo. Kaya anong dapat gawin? Focus ka ha. Huwag kang papadistract sa paligid. Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang drama nila dyan, basta ikaw alam mo kung saan ka dapat maglaan ng effort. And i-continue mo lang yan hanggang sa maipanalo mo. Okay? Six of Wands, clarify natin. So mga Capricorn, ano ba yung wish mo? Especially September reading ito, monthly reading. Ano yung nais mo matanggap? Ano yung nais mong makuha? Ano yung wish mo? I-comment mo yan, isulat mo sa baba, it will happen to you. Six of Wands, meron kang the Strength card. Ngayong buwan na ito, magpakatatag ka. Kayanin mo. Pilitin mong kayanin itong bagong gagawin mo, itong isusugal mo dahil it will work out for you. Kaya pinapayuhan ka rito, dahan-dahan ka lang, relax ka lang. Kung wala mang taong susuporta sa'yo, wala mang nagtitiwala sa'yo, suportahan mo ang sarili mo. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng buhay mo. Ikaw dapat ang talagang mag-aangat sa'yo, i-hype mo ang sarili mo, no? Maging delulu ka. Kapag ganon, lalakas ang loob mo, you will win this. Okay? Importante yan. At the bottom, the Queen of Swords. Laban lang, bira lang. Kapag kitang-kita mo na akin yun eh, pangarap ko yun, malinaw sa akin, kung rin dapat kong maabot, ipaglaban. Putulin yung ugnayan mo sa mga taong magpapabagal sa'yo or magpapaantala sa'yo. Ganon din, pagdating sa mga habits or ibang aspeto ng buhay mo na haharang sa bagay na ito, tigilan mo yon.
at maging seryoso ka sa pagtumbok sa bagay na ito. Ang kailangan mo rin ngayon, Capricorn, ay paninindigan, no? Commitment. Kapag sinimulan mo na, kapag naka-oo ka na, kapag nakahakbang ka na, dire-diretsuhin mo yan. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Sun card. Sabi dito, mag-focus ka sa positivity. Kung meron kang bagong gagawin tapos takot ka, kinakabahan ka, nagadalawang isip ka, or naiilang ka na parang, ay wag na lang kaya, ay baka matalo. Pinapayuhan ka dito na open your mind, open your heart to the possibility of good outcome. Kasi kung palagi kang takot, walang mangyayari. Kung palagi kang nakaupo dyan at ilang na ilang gumalaw because you are afraid to fail, ay nako, hindi ka makaalis dyan. Pagtulay mo, maging positibo lamang, enjoy the process, para kang bata ulit na excited ka sa mga bagong mangyayari. Kapag ganun, nako, marami kang positive energy na masusungkit. Okay? Clarify natin yan. Sun card, pa-clarify, Holy Spirit, Spirit Guides. So mga Capricorn, ano po yung plano nyo this month? No? Ano yung mga bagay na gusto mong maging successful, gusto mong maganap, gusto mong ma-accomplish? I-comment mo yan para sabay-sabay nating i-manifest para matupad sa'yo. Sun card, meron kang the Emperor card. Kasabay ng pagiging positibo, pagiging optimistic, ay yung tapang din. Tapang na umaksyon, tapang na sumugod, disiplina, at pagiging wais na ganito gagawin ko, ito yung pinakamabisang paraan, ito yung magaan na paraan, ito yung tamang ruta, para nang sa ganon mangyari yan at maganap para sa'yo. At the bottom, the Page of Cups, dedicate your heart. Pinapayuhan ka niyan to stay curious, stay playful, no? Para ka talagang bata, no? Maging playful, maging masayahin, huwag masyadong dibdibin. Learn to enjoy. Yan, learn to enjoy and be brave. Nang sa ganon may patunguhan itong bagong bagay na ipapanalo mo. Okay? In the area of what you need, meron kang the Eight of Cups. Ang kailangan mo ngayon, Capricorn, ay umalis. Umalis sa mga bagay na alam mong hindi ka na masaya. Halimbawa, iiwanan mo na yung mga friends na yan kasi parang feeling mo they are not swak na sa buhay mo. Magkakaiba na kayo ng pangarap, magkakaiba na kayo ng journey, and you feel like hindi na kami talaga swak sa isa't isa. O halimbawa, hindi ka na masaya sa ganyang trabaho, parang feeling mo binuburo ka lang, you feel like wala naman talagang promotion, yung boss ko hindi ako napapansin tungkol sa mga aumento ng sahod na kailangan ko. Ito yung mga panahon na iiwanan mo na yung isang bagay because you feel like I deserve better. Kaya sabi mo, I need this new beginning. Kaya kung meron ka mang iiwanan, meron kang bagong pupuntahan. This is the month of a new beginning. New door, new chapter. At deserve mo makuha yan. Huwag mong i-deprive ang sarili mo sa mga bagong bagay na magpapaligaya sa'yo. Halimbawa, na-realize mo, ayoko na sa ganitong relasyon. Pangarap ko nang sundin yung gusto kong maging chef abroad. Or pangarap ko nang makapag-Canada pero pinipigilan ako halimbawa ng kaibigan ko o ng lover ko o ng magulang ko. Ipaalala mo sa kanila na itong pagsugal na ito ay kailangan para sa pag-asenso natin or kagandahan ng buhay ko. No? Huwag kang papapigil, especially kung alam mong makakabuti yan for you. Okay? The Eight of Cups, clarify natin. You have the Magician card. Yes, you have the power to make it happen. Yung dating imposible, ngayon posible na. Noon, nagtitiis ka lang na parang ayoko nga munang umalis, dito lang ako, ayokong subukan yun, ayokong itry yun, dahil noon, hindi pa kailangan. Noon, kontento ka pa .
Pero ngayon, yung puso mo, yung kaluluwa mo, yung isip mo, naghahangad ka na ng bago, no? Naganais ka na ng pag-angat. Kaya sabi dito, kayang-kaya. Minanifest mo to, nasabi mo, Lord, sana dumating yun. Lord, sana mangyari yan. Lord, sana makapunta na ako doon. It will happen because minanifest mo nga ni, no? So sabi dito, be brave and take action now because may power ka na, may experience ka na, may ability ka na para to pa rin yan. Yung dating imposible, posible na. King of Wands at the bottom, be brave. Be optimistic and magkaroon ka ng kumpiyansa. Maalab na puso na hindi magmamaliw. Sabi dito, wag ka nang makinig sa mga negang tao and just magkaroon ng fighting spirit. Yan ang kulang sa'yo ngayon eh. Fighting spirit na kumilos para umalis sa mga bagay na hindi na para sa'yo. At puntahan talaga yung alam mong doon ka mag-excel. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 7 of Pentacles. Ramdam ko dito, Capricorn, na meron kang hinihintay na magbunga. Halimbawa, hinihintay mo na mabayaran na yung utang or hinihintay mo na makarating na yung resulta ng exam, resulta ng interview, or certificate sa training, or magandang sagot mula sa isang kliyente. Dahil alam mo kapag dumating to, papaldo ka. Makalarga ka na. Meron ka nang masisimulan na bagong bagay. Kaya hinihintay mo talaga tong magbunga at maipanalo. Kaya ngayon magtiyaga ka pa, kumapit ka pa dyan, huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil yung hinihintay mo para makaalis ka na sa bagay na mali ay darating. Ramdam ko dito yung pagpisa, yung para bagang nagbunga na, lumabas na sa shell, yung isang sisiw na talagang bagong pag-asa mo para makalarga ka sa isang bagay, darating. If you're waiting for that ticket, if you're waiting for that yes answer, darating po. Okay? 7 of Pentacles. The Chariot card, yes, talagang abante, abante, abante. Ito na yon, no? Yung hinihintay mong oo, ito na yon. Dadapo na at talagang aabante ka na sa isang bagay. Talagang new adventure ito. So good luck and congrats. Kung ano man yung bago mong gagawin, magpakatibay ka, magpakatatag ka dahil lalarga ka ngayong Setyembre. At the bottom, the King of Cups, sabi nga dito, kalmahan mo lang. Isipin mo kung ano yung halaga ng bunga na ito. Ang tagal mong hinintay, ang tagal mo nagtiyaga, ngayon lang aandar. So appreciate, protect, nurture, alagaan para tumagal sa buhay mo. At maging matapang na sumugal kapag dumating na. Dahil time na to for you na magkaroon ng new chapter sa buhay mo. Okay? In your near future, meron kang the Justice card. Nako, sabi dito, kailangan Capricorn, you're doing the right thing. Kung ano yung batas doon, kung ano yung procedure doon, kung ano yung proseso, kung ano yung sistema, sundin mo. Hindi pwedeng lawbreaker ka ngayon. Hindi pwedeng, gusto ko to gusto ko to No. Sometimes, you need to follow orders. Pinapayuhan ka rin dito na kalkalin mo muna ang totoo before making a move. Okay? Sa near future pa naman ito. Sa dako paroon pa yan. Maybe 11 days or 11 weeks or 11 months after watching this video, meron kang dapat aralin muna bago ka hahakbang. Halimbawa, meron ka ng bagong kontrata or bagong sideline or bagong alok sa'yo na bagay. Aralin mo muna para alam mo yung pinapasok mo. Para aware ka sa pros and cons, sa mga dapat paghandaan, at saka sa mga dapat asahang darating. No? So, before making a move in the near future, kung ano man to, kontrata, trabaho, lugar, or love life, kalkalin mo muna. Siguraduhin mo munang tama yan bago ka umabante. Okay? Magkaibang bagay ito ha, saka ito. Kung ano naman tong susugalan mo ngayon, ibang-iba ito sa mangyayari sa near future. Okay? Justice card, meron kang the Queen of Swords. Clear thinking. Kailangan maliwanag sa isip mo yung susugurin mo or pupuntahan mo.
Hindi pwedeng naniwala ka lang sa sinabi ni pinsan or sa impormasyon sa social media or kumagat ka lang sa endorsement ng isang artista o ng isang influencer, ginawa mo agad, 'di ba? Kailangan ikaw mismo aalamin mo yung truth before making it official or before signing it or before stepping forward. Okay? Page of Wands. Ingat-ingat muna tayo sa mga papasukin natin. No? Kung promising yan, kung maganda nga yan in the near future, kailangan maliwanag sa'yo yung tatahakin. Halimbawa, baka offeran ka dito ng isang magandang trabaho sa Mongolia, halimbawa. Sabi mo, ay, legit ba yan? Sige nga, aralin ko muna. Tignan ko muna kung meron talagang ganong kumpanya. Kung talaga nagpapadala ba ng mga Pinoy doon. So, alamin mo. Para alam mo kung ano yung ine-entertain mo. Okay? In the area of your challenge, meron kang the Seven of Cups. Sabi dito, well, you have 7-7 here. Meron kang lucky energy. Pero yung lucky energy na yan, naguguluhan sa'yo dahil paiba-iba ka. Minsan, gusto mo nang isugal. Pero mamaya sabi mo, ay, next month na lang, maghihintay na lang ako ng tamang timing. O kaya, saka na to, ito lang muna unahin ko. Ay, wag na muna yan, mahirap, ito na lang. So, paiba-iba ka. No? So, panahon to for you, Capricorn, to make up your mind. Find the one thing na handa mong sugalan, ipaglaban ngayon. Parang one step at a time ka lang muna. Kung talagang balak mo matupad lahat ng ito, edi pa unti-unti. No? Isa lang muna, kapag nakatapos ka na dyan, yung isa naman. No? Kailangan meron kang naaabot muna. Hindi pwedeng gagawin mo yan sabay-sabay. Lalo ka lang mahihirapan, lalo ka lang mabuburyong sa dami ng gagawin. Diba? So, pili ka muna ng isa, doon ka mag-focus, doon ka sumugal, at doon ka muna manalo para makatawid ka sa ibang bagay pa. Okay? 7 of Cups, meron kang the King of Cups. Sabi dito, prioritize one thing na malapit sa puso mo. Ramdam mo yan eh. Use your intuition ngayon, Capricorn. Ano sa mga options ko? Ano sa mga pinagpipilian ko ang malapit sa akin na alam kong kaya kong imaniobra? So, follow your heart. Alam mo yan. Kung saan ka panatag, yun muna una mong gawin. Okay? Panahon din to for your Capricorn na wag na masyadong mag-isip ng kanigahan sa paligid. Keep yourself up afloat. Okay? Kahit gaano kagulo ang paligid o ang sitwasyon, kailangan eyes on the prize, eyes on the target ka. 9 of Cups, alam mo na, pag lumalabas to Capricorn, panahon na for you to make a wish, pumikit ka na dyan, mag-wish ka na. Sabi dito, kayang-kaya mong abutin yung goal mo. Kayang-kaya mong abutin yung happy life or fulfilling energy para sa'yo. Pero kailangan muna, bago mo to marating, make up your mind. Isipin muna kung ano yung dapat kong paglaanan ng oras para matupad ko ito. Kasi kung gulong-gulo ka, lalo kang lalayo dito. Okay? In the area of your fortune, meron kang the 2 of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, this month, medyo balanse ang buhay. Ramdam ko dito na kung ano yung mga pinapangalagaan mo, mahahanapan mo sila ng oras at tamang atensyon. Ngayong buwan ding ito, you will learn how to work hard and play hard. Dahil sa mga panalo at magagandang bagay na mangyayari, you are learning now to enjoy life even more. Kumbaga, ngayon, mas gamay mo na siya. Hindi ka na masyadong mahihirapan or kumakayod or nag-i-struggle. Everything now is balanced. Ramdam ko rin dito na meron kang malaking desisyon na sabi mo, uunahin ko muna to or gagawin ko to this month. Ito yung paglalaanan ko ng oras, saka na lang to. No? Meron kang mga pagbabagong ginagawa sa life mo kasi nga gusto mong papasukin sa buhay mo itong bagong bagay na ito. So, now huwag ka mag-alala, kahit simulan mo man to, kayang-kaya mo daw i-schedule ang buhay mo at panghawakan yung mga importante. Kaya kailangan ngayon, Capricorn, learn to dance. Learn to dance in your life para kayanin mo yung mga pumapasok, yung mga iiwanan, yung mga meron ka. Okay?
Clarify natin. Nakita ko rin dyan, balanced na ngayon yung pagdating sa finances mo. May panggastos ka, may pambili ka, may pambayad ka. Kaya don't worry. Okay? Two of Pentacles, the Two of Pentacles, 2-2. Talagang balanced po. And alignment. Aligned na aligned ka sa mga dapat mong gawin. Kaya madaling nakapasok sa buhay mo itong bagong gagawin. Kasi napapanahon na siya. Deserve niyang makapasok sa buhay mo, kaya nandyan siya sa'yo. No? So congratulations. You are now having this alignment. Meron kang bibitawan, meron kang pupuntahan, at ramdam mo na, uy, exciting to, dito ako mag-excel. Okay? At the bottom, the Empress card. Si Empress all about creation. Kumbaga, ina-align mo yung sarili mo para mabuo, makompleto, mapisa, magbunga yung mga bagay na nilalakad mo ngayon. So congratulations, victorious ka talaga. Dahil whatever you're trying to build, whatever you're trying to nurture or i-create, mangyayari. At magagawa mo lahat ng paraan para maging posible yan. So congratulations. In your divine messages, meron ka the Ace of Cups. Panahon to, Capricorn, for you to really embrace something new. Merong inaabot sa iyo sa universe, no? Maaring bagong trabaho, bagong biyaya, bagong love life, or bagong kaibigan. Ewan ko, pero nakita ko bagong pet, bagong alagang aso or pusa or ibon, I don't know why. Merong bagong darating na mamahalin mo. So, let it in. Papasukin mo sa buhay mo, okay? Because it will lead you to a brand new direction. Parang bagong buhay, bagong galawan, bagong pag-asa. So, papasukin ng grasya. Okay? Clarify natin. The Ace of Cups, you have the Page of Cups. Sabi dyan, tutukan mo. Oh? Kapag dumating sa'yo, kapag inako mo na yan, kapag sabi mo, sige, kunin ko po yan, sige, tanggapin ko po yan, sige, yakapin ko po yan, take responsibility. Dapat nakatutok doon ang isip mo, hindi mawawaglit, maging hands-on ka para magkaroon to ng magandang epekto sa'yo. Some of you, makamit ka ng isang tao, kung single Capricorn ka ha, makamit ka ng isang taong seryoso. Yung talagang hanggang kasalan ang intention niya. No? So congratulations. At the bottom, the Ace of Swords, sabi dyan, kapag maliwanag sa'yo yung halaga ng bagong dumarating, aalagaan mo yan. One is here, new door, new opportunity, new life. Kaya make sure na ikaw ay dedicated, motivated, and very hands-on sa bagong darating na yan. Congrats po. Okay? Outcome mo yan, bigyan muna kita ng fortune cards. You have January. Oh, sa mga Capricorn January dyan, nako, meron daw po kayong aabangan sa Enero para po sa lahat yan. So congratulations. You have wind chimes, peace, and harmony. Sabi dito, may katiwasayan, may kaligayahan, may pagbabati, may magandang relasyon sa mga tao sa paligid mo. So, namnamin mo tong katahimikan at kagandahan ng paligid. You also have claw, be careful, do not take risks. Sabi dito, pinapaalalahanan ka kung magre-risk ka. Kung meron kang bagong bagay na gagawin, be careful daw. Ibig sabihin, paghandaan, pagplanuhan, kailangan klaro sa iyo lahat-lahat, nakalatag ng matino yung plano bago ka tutulay. Ganon kasimple yun. Okay? You have final period of frustrations and lessons to be learned. Marami ka talagang mga pagkairita na parang bakit nangyari yun, bakit nangyari yan, bakit ang bagal, bakit ganito, bakit ganito. Sabi ng yung spirit guides, marami kang matututunan sa bagay na yan. Kaya magtiyaga, magtiis. Ano ba yung lesson na dapat kong maintindihan? Ano ba yung pangaral ni God na dapat kong isapuso para hindi na ako mahirapan sa isang bagay? Halimbawa, nahihirapan ka sa love life. E paano kasi lagi mong pinipili yung mga playboy? Pinipili mo lagi yung mga hindi nagsasalita, yung very, very nonchalant, yung mga very may sariling mundo. Yun ang type mo eh. Pero in the long run, na-realize mo, ay, ayoko na nga ng ganun, nahihirapan ako palagi. Parang ganun, no? So kung ano yung pattern mo, kung ano yung mga mali mong laging ginagawa, putulin na yan para matuto ka at makaalis ka na sa cycle na yon. Okay?
Ang outcome ni Capricorn for September, patuloy ng October, you have the Ace of Pentacles. 111, talaga namang new door, new chance, new opportunity. Kitang-kita ko dito na you will get this chance, a new life, a new beginning somewhere else. Maaring pera din to, no? Maaring makapagsimula ka na ng bagong negosyo or bagong sideline. May darating sa iyong biyaya, kaya gamitin ng tama. Wag tong sayangin dahil hindi lahat nabibigyan ng gantong chance. Okay? Maaari ding ticket ito, maaring approval or visa or pamasahe or isang chance na mga gamit mo para pumasok doon sa mundo ng pangarap mo. No? Now, the road is really lighting up para sa'yo. Nakita ko dito new pathways, new alok, no? Na talagang sabi mo, hindi ko yan hihindian, ipaglalaban ko yan, akin yan. Okay? The Ace of Pentacles, the Hermit card. Si Hermit card sinasabi dito na kapag dumating yung bagay na yan, gets mo na parang para sa akin yan. Ilalaban ko yan. Yan na yung hinihintay ko. Yan na yung hinahanap ko. So sa hinaba-haba ng paghahanap mo, sa hinaba-haba ng pagkaligaw at talagang pagsa-search mo sa buhay mo, it will arrive. At ito yung sasagot sa mga hinahanap mo, sa mga pagkukulang sa'yo. So your life is shining brightly, Capricorn. You will now learn and see your purpose. At kapag dumating, yakapin agad, ingatan, itulay. Because this is your destiny. Okay, congratulations. At the bottom, the Ace of Wands. Kompleto na. Ace of Swords, Ace of Wands, kanina Ace of Pentacles, and Ace of Swords. Sabi talaga dito, grab the opportunity because promising yan. It will lead you to a growth and success that is like never before. Congratulations. Okay? Capricorn, dako na tayo sa yung isang tanong ha. Isipin mo na yan, mabilisan lang to. One big question. Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Ten of Wands, the Ace of Swords, and the Seven of Cups. At the bottom, the Judgment card. Sabi dito, magising ka na. Magising ka na sa mali. Meron kang mga bagay na kailangan mo makita ng totoo. No? Nahihirapan ka na sa isang bagay pero kinakaya mo pa rin at pinagtitiisan mo. Sabi dito ng yung spirit guides, wake up, wake up, wake up. Unload. Mag-unload ka ng mga bagaheng hindi para sa'yo. Para makita mo ng malinaw kung ano talaga yung for you. Meron pang mga pinto ang magbubukas at doon ka talaga dapat pumunta. Sabi dito ng yung spirit guides, panahon na para bitawan, yung kabitaw-bitaw. Para maasikaso mo yung mga bagong bagay na talagang para sa'yo. Lighten up your load. See the truth. And focus sa new door na talagang yun ang direction mo. You are now having this renewed life, pagbabago. Kaya kung ano man yung question mo, sabi dito, kailangan mo makita ang totoo. The answer for now is no. Because mabigat yan, mahirap yan, toxic yan. Kailangan mo na makaangat. Tignan mo yung katotohanan para malinaw sa'yo yung tamang pintuan na dapat mong pasukin. Okay? May much better pa dyan. God is giving you a redirection now. Iniingatan ka niya para tumbukin mo talaga yung bigay niya para sa'yo. Okay? Kaya kailangan makita mo yan, maliwanagan ka sa truth. So, now it's a no. Kaya hanapin talaga yung tamang pintuan, nagagana para sa'yo. Okay? So Capricorn, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong buong September 2026 reading. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you mga Capricorn for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.